hapon po sa inyong lahat. Alam niyo, I do not know if you still believe in me. Pero nakatingin ako sa inyo, ano po, dapat magkita-kita tayo doon sa ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga pupunta tayo sa ibang bayan maghanap buhay. Pero sa akin, the fact that malayo kayo sa pamilya ninyo, dama ko yung lungkot at alam ko yan. Kasi gano'n rin ako noon. Almost 3 years sa labas ako nagtatrabaho. Well, nagtitraining para pag sa connection ko sa pagka-abogado. Kaya OFW, yan ang pinakamasarap. Magkikinig ako, OFW, mabuhay kayong lahat. At ang mundo dapat magpasalamat na merong mga Pilipino na magpunta dito sa kanila, sa ibang bayan, para magtrabaho para sa kanila at para sa atin, makaipon ng pera para sa pamilya natin. Kasi, well, you know, it could take about 7 to 10 years bago mawala itong sitwasyon natin na ganito. But in the meantime, that we are not really ready economically to provide opportunities na trabaho para sa lahat, then I said, pipilitan tayo dito maghanap ng trabaho para sa ating mga pamilya. Kaya ako ngayon dito, this is not the first time that I have kaharap ko kayo. Tanggapin na lang natin kung ano ang nasa palad natin at magdasal tayo na yung pagod ninyo ngayon dito ang makinabang ang mga pamilya ninyo at ang mga anak ninyo. Mabuhay kayong OFW. Kaya yung lahat ng kayong lahat ng mga dalaga pa, ilan ba kayo? Matagal pa naman ako dito, 1 buwan pa. Pakasalan ko kayong lahat.
para lumigaya kayo at magkaroon ako ng maraming pera. Hindi lang ito sabihin ninyo, hindi ako nagbubula ha. Yung mga taga rito na tumanda na nung nakilala yung pamilya ko. Yung matanda na, yung may karanasan sa Davao noon, alam ninyo yan na ang sitwasyon namin pareho sa inyo. Matagal kaming walang ama. Kasi abogado siya. Ano pa naman ang Pilipinas noon, ang hanap buhay, nasa siyudad talaga. Ang abogado walang silbi dyan pag sa barangay. So, ganon. Na-experience namin ako, na ang tatay ko, iniwan kami sa lolo pati lola ko, at ang tatay ko nagtrabaho sa labas. Ganon, sa labas ng probinsya. So, damang-dama ko talaga yung buhay ninyo. Huwag na yung kalungkutan. Huwag na yung, kasi that's reality. Ginusto mo natin sa hindi, kailangan talaga maghanap buhay. So, huwag na masyado yung mga sentimental na basta dito, punta tayo dito, nagtrabaho. At nandito kami, pinsan, napasyal ako, kasama ko ang anak ko. Saan ba si... May anak pa ako dito sa labas. Sobra naman yung 5. Pagkalam ko 2. Saan ba pamilya ko? Wala pa si Inday na ikaw na okay na. Importante dyan si Inday kasi Inday yung politiko eh. So, mabutit naman. So, anong pag-usapan natin? May pera kayong ibigay? Kasi 10 Hong Kong dollars lang. Walang makinaw kitain dito. Sunod punta ko dito, magministro na ako. Kasi pagtapos ang usapan natin, give. Then, but ang problema natin sa Pilipinas ngayon, hindi na kasing bigat noon. You know, you have to be patient with government. It is not at all times maganda. Minsan, ang gobyerno may kapalpakan.
Ang akin lang, well, of course, kasi from the outside na ako, na makikita ako na yung ganito, yung seldom na tinitignan ng tao, ng kongreso, na masilip lang man kayo kung ano ang kailangan, not only dito sa Hong Kong, but all over the world, Filipinos who work there because they have to. So, ang akin, nagpapasalamat ako, ang una-una, yung tulong ninyo sa economy ng bayan. At second, yung social order. Yung problema na yung mga anak natin makapag-aral ng husto. Kaya naman ako nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant daw ako pong. Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na yung hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan mo? Na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako yung o ganito na lang. Ito ganito na lang. O saan ito? Assuming na totoo. Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man ang higiin ko na lang sa inyo, tuta, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo, ikulong tayo. Kaya lang, tayo mag-contribute kayo, paski $5, $10. Para paglabas ko sa presuhan, pagawa ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Akin. Bakit? Tumahimik pa ang bayan natin kung Pilipinas, hold up dito, hold up. Wala nang ginawa ko tayo mga ayaw ng gulo, nagpipilitan tayo to confront evil because nandyan sa harap natin.
Sino ba naman gustong pumatay? Putang inang yan. Bakit ako why would I waste my time? Binila, patay na si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. And so, sino ba naman gusto maging security guard? Na ang kinuha ko law. But, siguro sa trabaho, saka sa alawa sa gabi, diyan rin lumalabas yung mga masasamang tao. At diyan rin lumalabas yung nakakatakot na magandang babae sa buong bayan. Sino ba nakita ninyo maganda sa Arab? Kita? Kita? Sa Arab. Yung nagtatrabaho, pati ng basket, na mamalingke. Pero pagkagabi, makita mo, lumalabas, mga anghel, gising na. Ang mga demonyo putang inatulog na. Hindi, ano na tayo? Seriously now. No, our country is not yet that well off. I'm very sorry na nakikita tayo dito at kayong napunta dito sa loob. Kasi sa labas, mga Pilipino rin naghihintay doon. So, sino may-ari itong mahinang klase? Siguro contribute na tayo. Gawa natin third floor. For exclusive use. Para every Saturday, kita-kita tayo. Maraming magawa dyan, buntis na. Alayo nga dalaga. Mahirap kayo walang hindi ako mag-survive ng buhay na walang dito ba? Ano ba asawa mo? Well, you know, ganito yan. We were not really ordered, but maybe it was a form of an order. But ang dumating sa atin is a request from the Hong Kong authorities that we avoid talking about politics. Ako wala naman akong planong, no plans about to talk about politics. It's too early. I will talk about it sa Pilipinas. Doon na lang kayo makinig. I'm not trying to na kayo you vote for I leave it up to you to decide for your own kung ano talaga ang mabuti para sa bayan. Pero kung ano kayo, if you have to listen to some advice, maybe you can consider the advice ng former president. An advice that is only
good for the country. I am not talking about any candidate, but the interest of the Philippines. So, but meron ka pong mga kaibigan na nandito. Grupo kami dumating. I happen to promise my... Saan nga yung... Wala pa asawa ko. Ito si Hanelet kasi ang asawa ko overseas worker rin. Yung asawa ko ngayon, yung una kong asawa, huwag na yun. Nanay ni Inda yun, medyo problema tayo. Alam mo yun, yung nanay ba ni Inday, Tisayan. Tapos, nakita ko yan sa aeroplano, stewardess eh. So, hinanap ko kung saan yung bahay. Noon sa Monteverde, doon sa Davao, pasok ako sa mga bahay-bahay doon, nakita ko ang gaga. Nagalaba. Hindi ko na maganda ito Tapos sa hagdanan ako sa kabilang, sabi ko, Miss, labandera ka? Ewan ko kung sino taga-Davao dito. Yung hagdanan nila may, nung naharata ng nanay, si Puring, mother-in-law ko, inilipat yung aso doon sa pagdaran. Tangina, hindi ako makaakyat. Kaya, hiningi mo eh. Ano na yan yung, anong tawag yan, pukpok sa Bisaya? Balutin mo ng karne, tapo mo doon. Dalawang araw, ang aso nila nakakakakas. Dalawang araw. Tangina mo. Nung namatay, kasi yung nanay ni Elizabeth may gusto sa bangkirwan. Madami. Kaya, yun. Ito naman si Elizabeth. Mahaba ng istorya. Pero basta tinanan ko. Dinala ko sa Digos kasi nung na high school ako, nag-abot ako ng Digos. 7 years ako sa high school eh. May graduate school na doon. Umabot talaga ako ng Digos, putang ina. Doon ako nag-graduate. Sa bagay, sa totoo lang hindi ako nag-gayabang. Nothing to be proud of. Nothing to... Alam ba ninyo, ang presidente ninyo, 7 years high school. Taga-Davao.
ano. Ano? Tignan mo, sino mahusay sa lahat? Kasi nag-aaral ako ng matagal sa high school talaga. Tinapos ko ng 7 years para ma-master ko yung buhay. Ngayon, noon punta ako dito, punta ko ng pamilya, kung kami kilala. Ngayon, pasok ako sa harap ninyo, mayabang na. Mga kababayan, ano ang sunod ang gagawin natin? Ano ba itong Pilipinas? Maligaya kayo o hindi? Maligaya pala ka. Sa bahay nila, yung Inday na. Ayun ang maldita. Di ba sinabi ko sa inyo, sino yung mga matatanda dito na? Di ba sinabi ko sa inyo, maliit pa yan si Inday? Sinabi ko na inyo, maldita yan, bantay kayo. So, nakita nila nagbugbog ng pulis. Hindi lang yan. Hindi, yung nakita lang ninyo sa TV, maraming binugbog yan, mga driver namin, pati buwag talaga yung sinday. Pero kung yun ang magpasunod sa inyo, magsunod sa akin pagka maswerte kayo kung yan ang magsunod sa akin. Kasi malapit na tayo talaga sa gira. Mamili kayo ng kalaban. Hindi, ano yung sinday? Bright, smart, pero mainit ang ulo. Hindi ko nila akong tagal kasi ang pinunta namin dito magpakilala naman. Sabihin ko lang yung mga pangalan, tandaan lang ninyo. Si attorney, the lawyer, Jimmy Bundok. Ayan, nandito mo lang. Then we have General Philippine Constabulary ito, PBC. General Ronald Bato de la Rosa. Hinuli ng pulis. Pulis yun, hinuli nila. Tapos ang sunod, patron ito. Patron ito. Yung iba may mga medalya pa. Si Christopher. Saint Christopher. Senador para. Senador Christopher. Lawrence Bongo. Ito yung si Bongo, noon po, the longest time nakikita ninyo ngayon ako, ito yung aid ko. My first aid was a military man. Si Lieutenant, si Jimboy. Kabarkada niya, namatay. Tapos sabi niya, kung wala pa akong kapalit, many years ago,
volunteer siya. Sabi ko, sige. Pero mahusay, Senator Bongo. Pero walang ito bright ito. Nag-bright ka ito, Chinese eh. Ang check magkwenta ito sa yung mga finances namin, gano'n. Hindi na magamit ng calculator. Dito lang. Puntang ako ba, 1 plus 1, 3 na. Tapos may isa to, tayo maaari mo ilunggod, right? Kaya damo, si Atty. J.B. Inlo, Western Visayas. Well, actually, ang Western Visayas, walang representation. Wala talaga. So, baka you might think it over at magbigyan. Then we have Atty. Raul Lambino. Pagkasinan kasi, no? Ilocano, no? Sino Ilocano dito? Okay lang. Ang sunod si Rodante Marcoleta. Is a very decent man. Sinong iglesia dito? Kandidato natin yan, ha? Mulakan si pastor. Ibulong mo na. Purudahan siya. Andito pala, hindi ko alam na, ha? Honestly. Tatakbo pala. Baka naglakad dito kasi hanggang ngayon wala pa. Di ba siya yung kaharap niya palagi? Pastor Apollo Kibolol. Tingnan yung relo niya, pati yung relo ko. At least si pastor, pag humawak siya sa dibdib niya, kaharap kayo, yung pag-ibig niya yan para sa lahat. Kami naman, kung maglugod kapag nakatingin ng magandang babae. Gano'n. Pero yung mga gano'n na I am proud to meet you, gano'n na style. Pero yung mga gano'n, huwag yan. Huwag na yan. Ang sunod si Atty. Vic Rodriguez. Ito, mahusay ito. Mahusay talaga ito.
galing ito ng Malacanang. Sana itong maging chief of staff, pero ayaw mo. I will not elaborate. Ayaw mo magsira ng tao. Pero ito, umalis ng Malacanang because it was a matter of principle for him. So, maintindihan na ninyo. Talagang prinsipyo na tao. So, itong isa, gusto magdagdag ito ng babae, hubungan niya. Magdagdag ito ng mga 3 pa. Kulang ang sweldo nito. Si Epe sa kita mo? Basta lang magganyan ka dyan. Style bulok. Totoo. Naman lang bigay lang kilala. Tapos pwede mag-handshake. Ganun muna. Kung di ka naman Diyos, ginagawa ka lang ng ibahin mo na yung style mo. Bulok na yan. Tapos may idagdag kami, kung sakali lang. Total makatulong ito. Ibig sabihin, kung sumobra kami sa numero, taga Davao kasi ito. At hindi naman namin mapigilan kung tumakbo. Nandito, hindi ka naman hiyain. So, isasali ko lang rin baka. Doktor ito. Pero ang balita ko, mga 8 na pasyente niya namatay na. Either mali yung medisina binigay niya o pinatay niya kasi ayaw bayad. Dr. Mata. Kumpiyansa ko yun. Sa totoo lang, sa lahat na mahiya lang ako sa lahat na binasa ko, at least 2 lang ang 3 ang medyo matino dito. Ang huli ko talaga siguro itong si Bongo.
Hindi naman mabait ito sila lahat. I mean, mga kapatid, I will not, hindi ako ng mukha. Tayo na. Ikaw yung manager dito? Maintenance na 20 minutes, stop 20 minutes. Buntis ka? Imposible naman. Sulat naman ulit. Kala kong kaya talagang babae. Kaya nga litsi-litsi yung buhay ko. Paski ng presidente ako. Dahil sa babae. Kasi parang maraming bisita dyan sa Malacanang noon. Tapos may makita ako babae na maganda. Unahin mo yun. Bakit magreklamo? Iya. Pinabuntisan ako ng gwardiya mo sa tamang ina. Dito tayo sa party list. Si Harold Duterte. Alam mo, I have not, hindi ko na nakilala itong nandito ha. Hindi ko talaga nakilala ito. Ang nandito si second nominee, si Brian Lim. So, may dalawang injected dito. Go pati Lim. Dito na ba yung takbo sa Hong Kong? Sige. Then pangatlo si Johnny Toleran. Walang sinabi, walang binatbat, o wala? Bakit? Wala siyang pamasahe? Takbo-takbo kayo. Takbo, sulat pero. Ano pa ba? Ano pa ba ang, seriously now, ano pa ba ang dapat ninyong malaman? Well, one is that we're trying really to improve the governance of the country to help. Lalo na kayo who are here working, sending the remittances, the money to make your family stronger. I would encourage you to, number one, pray to God that you will persevere. Hindi naman tiis, pero yung persevere ka sa trabaho ninyo.
Kasi pag ako, kung hindi na mayor, mag-apply na rin ako dito sa Hong Kong. Hindi mo na ako maghiya magtrabaho ng bagahe, kaya wala makilala sa akin. Just pray to God and rest assured that we are doing everything we can to really improve our country. Well, anyway, kung hindi ko kayo mayan kami sa may plaza ba dito? Mag-upo lang ako doon, isa-isa lang. Hindi sabay kasi, hindi kaya. Storya tayo ng problema natin sa buhay. Ano ba problema ninyo? Ano problema ninyo? Hindi ako nagbibiro ha, hindi ako nagpapatawa. Kayong may mga asawa, keep your faith in the marriage. Huwag kayong magbitaw dyan sa temptation na you are here to help your family and do it. Do not waste it in some other things, activities that would destroy the family and destroy you. Ang akin dito, punta lang ako from time to time. Pero kung kailangan talaga ninyo, hindi ako nagbiro ha, kung kailangan talaga ninyo, if you want something brought to the attention of the authorities here in Hong Kong, whatever it is, problem, makausap natin, I am willing to do it. Malapit lang naman sa 1 hour 30. Hong Kong and Davao City are equidistant. 1 hour 30 minutes lang rin ang so I can come. Kung huwag kayo pabigla-bigla. Huwag kayo mapabigla-bigla. Kung hindi mo kaya, sino bang yung leader ninyo? Kung hindi ninyo kaya, basta anong klaseng problema? Kung hindi na ninyo kaya, tawagan ninyo ako. Kung may problema ka sa asawa ninyo, iwan, putulin natin yung uti ng butak mo ninyo. Buwan natin. Basta, nandiyan lang ako sa Davao. Matagal akong nagservisyo. I started as a prosecutor. I was doing trial work in court. Then vice mayor for the longest time. Alam ko ang basta alam ko. Okay na ka? Yung may apologies sincere sa yung mga Pilipino na hindi napapasok. Kindly extend to them wala tayong magawa hindi talaga magkasya.
O sige. Hindi. Maraming salamat former President Rodrigo Roa Duterte. Proceed na tayo sa ating picture taking with the President. Ito po ang ating sequence. Isa ang nais lang, Ang una po, di sila ang